Madami na ilang tagpo sa pagbabalik ng ating mga kawal na nakadestino sa BRP Alcaraz matapos sa isang buwang pakikipagsanay sa mga hukbong pandagat ng ibang bansa. May dalawa pang Pinoy na pinarangalan sa Australia dahil sa katapangan sa pagsagip sa buhay. Ang mainit na balita natin ni Jay Sabale. Mahigpit ang yakap ng mga tauhan ng hukbong dagat ng Pilipinas sa kanilang mga asawa at anak matapos ang isang buwan sa labas ng bansa. Nakilahok kasi ang Philippine Navy sa Kakadu 2014, isa sa pinakamalaking international maritime exercise na ginanap sa Hilagang Australia na pinangunahan ng Royal Australian Navy. Bukod sa Pilipinas, kasali rin dito ang mga bansang Japan, New Zealand at Pakistan. Observer naman ang Bangladesh, Cambodia, Thailand, Vanuatu, South Korea at India. Kabilang sa mga isinagawang training ang force integration, board and seizure, live firing, helicopter shipboard at mariner skills workup. Nagpamalas ang ating tropa ng kanilang katapangan at kagitingan sa isang man overboard incident habang nasa pier sa Fort Hill Wharf, Darwin, Australia. Isang Australian sailor ang di inaasahang nahulog mula sa Royal Australian Navy ship HMAS Newcastle noong August 31, alas 4 ng umaga. Saktong naka-duty sina Electronic Technician Wilfredo Dose Jr. at Staff Sergeant Romeo Layag. Agad nilang sinagip ang Australiano mula sa dagat na kilala bilang crocodile-infested. Dahil sa ginawa ng dalawa, ay ginawaran sila ng Bronze Cross na ibinibigay sa mga sundalong nagpakita ng kakaibang katapangan at sumagip ng buhay ng iba. Kita ko nga siya na accidentally fall down siya, sir. Ngayon, ang first reaction ko, sir, tumawag ako muna sa radyo, sir, habang nag-react doon, sir, sa man overboard, sir. Tinapunan namin, sir, ng life ring, sir. First, namin, sir, then sumunod na si Staff Sergeant Lag, sir, na nag-grappling, sir, kasi ang lugar na yun, sir, yun, sir, sa Buaya, sir. Hindi ko na naisip kung may crocodile yung area na yun, sir. Ang sa akin po ko sa isip ko, sir, yung maisip ko yung sailors na nandun sa tubig para mailayo sila doon, sir. Makakaiwas doon sa crocodile na sinasabi nila, sir. Mula naman sa Australia ay dumaan din sa Indonesia at Zamboanga ang barko. Ayon sa commander ng Philippine Fleet na si Rear Admiral James Bernardino, ang BRP Ramon Alcaraz ay sumasalamin sa mas maganda at mas modernong Philippine Navy sa hinaharap. Dito namin ititrain yung mga tao namin on electronic countermeasures, on missile warfare, on anti-submarine warfare, on air warfare, para pagdating ng mga bago namin barko, ready and able na yung mga tao namin. So, in a couple of years, mas marami pang darating na mas bagong kagamitan ng Philippine Navy. Dito natin makikita kung gaano ka-confident yung mga tao natin. Presence of mind na they can able to offer assistance. So, yun ang sigurong diferensya, no? Na imagine na nasa malayo sila and sila pa yung immediately nag-react. Maliban daw sa mga natutunan ng ating hukbong dagat sa maritime exercise, mataas daw ang kanilang moral dahil sa naipamalas na kagitingan ng kanilang dalawang kasamahan. Jay Sabale, GMA News.